Yo! Anong balita mga kabatas? Welcome back sa Legally Tama, kung saan ang mahirap na batas ginagawang madali at makwento. Today, we're tackling Rule 117 or Motion to Quash. Buong buo at walang iiwan. Tara, simulan na natin. Before magsisimula ang trial, pwedeng hamunin ng akusado ang information o complaint. Ang tawag dyan, motion to quash. Sa madaling salita, Judge, may problema sa kaso. Huwag muna tayong mag-trial. So, ating aalamin kung ano talaga ang motion to quash. A motion to quash is a formal request to a court to declare a legal document or proceeding invalid or void, such as subpoena, a complaint, or an arrest warrant. So, kailan ba natin i-file ang motion to quash? According to Section 1, Rule 117, Rules of Court, at time to move to quash at any time before entering his plea. The accused may move to quash the complaint or informations. So, ibig sabihin, bago mag-plea or mag-arraignment, dapat nakafile na ang motion to quash. So, what if hindi na-file ang motion to quash before arraignment or plea? Ano ang gagawin natin? Ang aking kasagutan ay hindi po ate. So, meaning, ang motion to quash ay na-waive na. Ano naman ang mga forms and contents at paano isulat ang motion to quash? Dapat nakasulat at malinaw ang grounds. Hindi pwedeng, Judge, basta mali. Dapat may basihan. Ayon sa Section 2, Rules of Court, Rule 117, Forms and Contents, the motion to quash shall be in writing, signed by the accused or his counsel, and shall distinctly specify its factual and legal grounds. The court shall consider no ground other than those stated in the motions, except lack of jurisdictions over the offense charge. So, ibig sabihin, hindi pwede yung, Your Honor, basta mali. Dapat may kasulatan at may ground. Walang chismis, walang marites motion. Legal tayo rito, hindi bardagulan sa Facebook. Ngayon, alam na natin ang forma. Pero, paano kung mali talaga ang kaso? Ayon sa Section 3, Ground for Motion to Quash, ito ang puso ng Rule 117. Judge, ipadismiss mo to dahil, una, no offense charge. Pangalawa, court has no jurisdictions. Pangatlo, accused not liable or no facts constitute offense. Pang-apat, information is vague or uncertain. Panglima, duplicity of offense or more than one offense. Pang-anim, criminal liability extinguished, for example, death, amnesty, pardon, and prescriptions. At panghuli, kung nakita mo na ang problema sa kaso, pwede nang umatras. Pero, pwede ka bang mag-withdraw? Ayon sa Section 4, if the motion to quash is based on an alleged defect of the complaint or information which can be cured by amendment, the court shall order that an amendment be made. Ibig sabihin, hindi agad ibabasura ang kaso. Ang gagawin ng korte ay uutusan lang na iayos o i-amend ang isang complaint o informations. So, ibig sabihin, hindi pa-dismiss ang kaso. Ayusin mo lang ang papeles mo at babalik ka ulit. Ayaw mo na? Pwede. Pero paano kung late na? Lagi natin tatandaan na timing is everything. Kapag granted na isang kaso or case is dismissed, but
pwede pang i-refile kung curable ang defect unless double jeopardy or prescriptions. Kapag inaprubahan ng korte ang motion to quash, ibig sabihin pansamantalang binasura ang kaso. Hindi ibig sabihin na tapos na ang lahat. Pwede pa ring utusan ang piskal na mag-file ng panibagong complaint o informations, maliban kung sakop ito ng double jeopardy according to Section 6. Baka sabihin mong, late na ba ako? If it's too late, Section 6 will decide your fate. According to Section 6, sustaining the motion to quash not a bar to another prosecution. Exceptions: an order sustaining the motion to quash is not barred to another prosecution for the same offense unless the motion was based on the grounds specified in Section 3 and of this rule. Sa Section 7 naman o double jeopardy, kapag ang akusado ay nahatulan o naabsuelto o na-dismiss ang kaso ng hindi niya kagustuhan at iyon ay ginawa ng korte na may tamang kapangyarihan gamit ang valid na complaint o information at nakapag-plea na ang akusado, ang sagot dyan ay hindi na siya pwedeng kasuhan ulit sa parehong offense o kahit attempt at frustration ng offense na iyon o kahit ibang kaso na kasama o kabilang doon sa unang kaso. Sa Section 8 naman, kung pansamantalang ibinasura ang kaso at hindi ito muling binuhay sa loob lamang ng tamang panahon or 1 to 2 years, magiging panghabang buhay ang dismissal. Hindi na pwedeng ibalik. Ayon sa Section 9, failure to move to quash, kung ang akusado ay hindi nag-file ng motion to quash bago siya mag-plea, umamin o hindi umamin, itinuturing na waive o binitawan niya ang karamihan sa mga objections. Meaning, kung hindi mo sinabi ang problema sa information sa simula pa lang, hindi mo na pwedeng ireklamo yan later on. Kaya mga kabatas, tandaan, Rule 117 is not an escape. It's a shield to ensure fairness. Before ka lumaban sa trial, make sure na tama ang laban. Muli, ako po si Johnny Gonzalez at isang criminology student. At laging tatandaan na smile.